Natatandaan niyo pa ba ang Mount Pinatubo eruption noong 1991? Nangyari ito sa buwan ng Hunyo. Ang kasunod ng mga labi ng bulkan na tinatawag na lahar ay halos ganap na nagbaon sa lumang bayan, na iniwan lamang ang itinaas at bahagi ng simbahan nito na nakalantad. Sa likod lamang ng simbahan ay ang parehong sinaunang sementeryo, isa pang nasawi sa kalamidad na yon. Ang pasukan ng sementeryo ay muling itinayo, ngunit ang pinakamataas na bahagi ng dome o kapilya ay makikita pa rin, na ngayon ay napapaligiran ng isang mababang konkretong istruktura para din sa mga layunin ng libing. Ang Campo Santo ng Bacolod ay matatagpuan sa likod mismo ng makasaysayang simbahan. Isa pang nasawi sa pagbabago ng klima ng pagputok ng Mount Pinatubo. Ngayon, hindi na madaling isipin na ang bayan ng Pampanga na ito ay nailibing sa ilalim ng mga putik ng bulkan, dahil ang simbahan at iba pang mga struktura ay na-rehabilitate upang umayon sa bagong antas ng lupa. Ang Campo Santo de Bacolod ay isang Romano-Katolikong sementeryo. Ang lugar na ito ay naglalaman ng mga inilibing na bangkay. Muli, inilibing na lahar na maaari magbibigay sa iyo ng mga kilabot o bumuo sa iyo ng isang mas malaking paggalang sa kasaysayan nito. Sa totoo lang, hindi ko maiwasang tingnan ang lugar. Ang sementeryo ay isa sa mga paborito kong puntahan at kunan ng mga larawan. Hayaan ninyong bigyan ko kayo ng paglilibot sa sementeryong to. Ito ang nasa likod ng San Guillermo Church na nakaharap sa pasukan ng Campo Santo de Bacolod. Yung nakikita nyo sa larawan mga bossing, yan daw yung dating gate ng sementeryong to. At ito naman yung pinakalikuran ng simbahan ng San Guillermo Church. Bali yan yung nasa harapan ng Campo Santo de Bacolod. Ayan mga bossing, bali pagpasok nyo pa lang sa sementeryong to, dito sa labas, nakaukit yung mga pangalan ng mga dating namayapa dito. Na ayan daw yung mga nailibing dito na hindi na makikita ngayon. Kaya ang ginawa nila, pinagsama-sama nila sa isang lapida sa parehong taon yung mga pangalan ng mga namatay dito. Ayan, bali nakasulat dyan mga bossing. Parang yung pinakaunang nailibing dito mga 1700s pa. Ayan, nakasulat sa lingwahe ng Kapampangan. 7, 1936, mga ganyan. Sobrang tagal na mga ito. Tara at pasukin na natin yung sementeryo ng Campo Santo de Bacolod. Ganun din, bali pagpasok mo, sa likuran ng bakuran na pinunta natin kanina, may mga lapida pa rin dito. So ibig sabihin, sobrang dami talaga na nailibing dito bago matabunan ng lahat.
At yung mga yan naman mga bossing, bali yan na yung mga bagong living dito sa Campo Santong to. Yung mga bago na yan. Parang nilagay sila sa mismong gilid. Bali yung natatanong ninyo yung mga bossing, sa pinakailalim niyan, mga dating mga nicho dyan. So, di ko lang sure kung ano itong mga to. Siguro part yan ng mga musileo dati. Basta, yung mga nakikita natin damo na yan, sa pinakailalim niyan, puro mga nicho dati yan, mga puntot dati ng mga dati na mali dito. Dito sa loob ay makikita mo rin ang kalahati na ilibing ng maliit na kapilya, kung saan ang mga patay ay tumatanggap ng huling pagpapalad bago ilibing. Yan daw yung mga bossing, ngayon halos kalahati na lang siya. Ngayon halos yan na lang yung makikita nyo ngayon. Yan yung kinakatuktok ng dome o yung kapilyang to. For some reason, medyo na-attach ako sa parting ito ng Pampanga. Ito ay isang napakasimpleng lugar. Walang kamangha-mangha tungkol dito, ngunit ito ay nakakakuha ng aking lubos na paggalang. Sa kabila ng mga pinagdaanan nito, napanatili nito matataktika ang dignidad nito. Marami itong sinasabi tungkol sa sangkatauhan. Maaari tayong dumaan sa maraming mga sitwasyon na maaari magwasak sa atin, maging kalahating magbaon sa atin, magpahirap sa atin at malata sa buhay. Ngunit hindi natin kailanman dapat mawala ang ating dignidad sa proseso. Ang trahedya ay hindi dapat maging isa pang trahedya.